Hello mga kameses. Ngayon nga pala ay konting sharing lang tayo sa karanasan ko sa pagpunta ko sa PhilHealth, sa pag-ayos ko ng aking PhilHealth bilang ako po ay first time ma'am na sa next year pag ako po yung nanganak. Kaya kailangan ko din pong asikasuhin ang aking PhilHealth dahil po ang PhilHealth status ko po sa una ay naka-single pa po yun. Kaya po, kailangan ko po siyang i-change status into married. Dahil isa din po yun sa hihingin ang ating pong PhilHealth pag po tayo ay nanganak na. Yan, sa pagpunta nga po namin doon ay kinausap agad kami doon ng staff. Then, ako po ay kinuhaan ng MDR form. At kung sakali daw po na maghuhulog ako nga, ay ang kailangan ko pong ihulog ay halagang 3,000. Bali yun po, ang cover ay 6 months po, 500 per month. Para magamit ko daw po yun dahil nang ako po ay nakapaghulog ay nung pang last 2024 pa ang huli. At tinanong ko na din po yung tungkol po sa PhilHealth ng aking asawa kung ako po ay mako-cover. Ngayon po, ang sagot po nila ay pwede naman, kaya lang ipapa-deactivate ko po yung dati kong account sa PhilHealth. Ngayon, ako ay napaisip ay sayang naman kung mati-deactivate nga ang aking account. Eh, may mga naihulog na din ako doon. Kaya, parang naisip ko much better na aasikasuhin ko na lamang ay ang aking PhilHealth. At ang kagandahan nga nito ay noong ako'y makapag-ayos, binigyan na po nila ako ng ID, tapos ito pong MDR. Tapos ang nakalagay na po dito ay direct contributor to employed private. Yun pa po yung nakalagay sa akin. Tapos ngayon po ay tinanong ko po yung aking nababasa nga or napapanood sa internet na indigency PhilHealth, ano po bang ibig sabihin noon para sa mga buntis. So, ang sabi po nila sa akin ay kailangan ko daw po makipag-ugnayan sa DSWD sa munisipyo. Tapos may binigay po sila sa akin pinaka-requirements. Ang nakalagay nga po doon ay yung manggagaling sa DSWD na indigency form, or yun po yung katunayan na incapable po kayong maghulog. At kailangan din po ng inyong pinaka-admission notice, medical certificate, or yun daw pong kopya man laang ng inyong latest na ultrasound, valid ID, at saka yung PMRF. Yun po ang mga kailangan na dalhin doon kung magpapa-indigent po ng PhilHealth. Sa isang banda po ay napakalaki pong tulong kung ito po ay mapoproseso, lalo na sa mga buntis na iisip ng budget or nag-ipon pa lamang ng gastusin dahil kung ito po ay mapoproseso kahit saang ospital magagamit daw po ito. Yun po ang kanilang ipinayo sa akin.